Nandito po tayo sa Michokoshi, Calamba branch at may napansin akong e-bike sa loob. Ito ay nilalabasan ni Sir Israel. Ibang angas din ang forma, oh. Okay, dalawang kulay lang po ang available. Itong parang beige ang kulay nito. Ano ho, hindi ko na madilim. At dito naman po sa isa, kulay gray. Yan, ito lang po ang dalawang kulay na pwede natin pagpilian. Ayan, kung nahihirapan na kayo sa mahal ng gasolina, lalo ngayon, nagtaas na naman ang gasolina. So, meron na naman tayong option. Itong e-bike po ng Michokoshi. Itong Boss E. At dahil uminit na mga ka-riders, ito, tutulungan tayo ng mga staff po na Michokoshi. Papasok natin yung isa. Shoutout sir, anong first name sir? Josh po. Si Josh saka si Israel, ayan. Pasok na natin at nakakapaso ang init. Kanina lang umuulan eh. Okay, doon na lang tayo sa loob, ano? Okay, bali tatlong kulay po pala ang available. Ito nga pong beige, gray, at saka wala dito kulay black po. Ayan, ito ano, bago tayo mag-start, ayan, ang dami nilang available na units po dito. Meron din po silang Husky 150, and then Keyway Icon 125, si EZ 125 din meron, then Keyway 152 na Cap Racer, si Bonus X, and then siyempre Samurai. Pinapakilala ko sa inyo mga riders ang kauna-unahang electric bike ng Euromotor. Ito nga pong Euromotor Boss E. Kung pagmamasdan niyo pong mabuti mga ka-riders, marami siyang nakakamukha sa mga scooter, di ba? Lalo na sa headlight. Bali, all LED po ang lighting system. Okay, sa headlight mo makita niyo naka-projector lang po. Para siya rito may dalawang mata. Parang mata ng robot. Mamaya matitesting natin yung ilaw niya kasi may battery po naka-install. And then dito po sa side, makapansin niyo ka-level yung kanyang turning signals. Siyempre, LED nga po. At dito po magugulat kayo sa kanyang taillight. Huwag niyo pong pagkakamalang headlight dahil pareho po sila ng design. Ang turning signals po niya nandito sa bandang taas naman. And then pagdating naman po sa braking system, makikita nyo pareho na po silang naka-disc brake dito sa front at rear. Kaya malapad po yung kanyang disc, maganda yung shape. And then naka-single piston caliper po siya mga riders. Then ang size po dito sa front tire, 3x10. So 10 inches nga po yung diameter ng kanyang wheels. And then Kenda tire po na tubeless. Pure black po yung kanyang mag wheels. Wala na pong mga decals. Size 10 nga po. Front shock absorber, naka-rubber boot po siya na cover. Then yan po yung kanyang tail G. And then same sizes po ang gulong nila sa front at rear. Dito po sa rear, 3x10 din. And then ayan, maganda ho rito. Naka-disc brake na rin po sa kanyang rear brake. Then single piston caliper. At hindi po siya single-sided shock mga riders. So, buti pa tong e-bike, naka-dual shock absorber po sa kanyang rear suspension. And then tumitimbang po siya ng 103 kilos. At meron lamang po siyang 700mm na seat height at 140mm na ground clearance. Kaya hindi po tayo mahihirapan dito. Then malapad din po yung kanyang floorboard mga ka-riders. So, kaya hindi mahihirapan yung ating paa. Okay, dito po yung kanyang utility hook.
Kaya pag pinrest natin, babalik lang siya pag binitawan. Then meron din po siyang pocket sa left side, malalim. Okay, then meron din po siyang, ayan, sticky. Para in case na magka-problema yung ating remote, ito po siya, ayan. Reserva yung isa. So dito po, may problema yung remote natin, magagamit pa rin natin siya basta meron po na tayo itong sticky. By the way, keyless pa rin po yan, syempre. Kaya no problem, mabilis i-start. And then siyempre naka all digital na po sa kanyang instrument panel. Okay, check natin ha. Nakapatay nga pala. Iugaliin po natin yung meron siya ditong main switch. Ayan, pag hindi ginagamit, lagi po natin ite-turn off. So i-on natin ngayon ha. Ayun. Then pag on, ayan, colored naman yung kanyang panel. Okay, bali siyempre yung kanya pong standby mode, naka-parking po siya. And then check po natin yung mga switches and button niya. Meron po siyang high beam, low beam sign, hazard lamp, and then turning signals, horn, malakas po yung kanyang horn. Okay, bali naka-activate po yung alarm niya kaya ano po siya eh. So ayan, pag naka left turn po siya o sa turning signals, may sound po, hindi natin malilimutan gawa ng meron po siyang sound. So ugaliin po natin, pag nakaliko na tayo, balik po natin sa gitna yung ating switch. Okay, patutulong po tayo kay Sir Jos kasi napansin ko dito sa mga button sa right, may ARS, di natin alam kung yung ARS eh. Ayan. Dito po sa baba, yung switch po ng headlight, DRL at switch off. And then dito po yung letter M yan, yung mode. So ano sir yung mode 1 and 2? Bali, sa speed ba yun? Opo, sa speed po. Sa speed din, okay. Okay, check natin yung kanyang headlight ha. Sige sir, paki-on nga po. Okay, una muna kasama sa DRL itong kanyang emblem dito na parang letter T. Ayan, then pag headlight na tayo, ayan yung projector lamp po niya. Ayan, lakas po oh. Sir, high beam, low beam sign nga po. Then sir, paki-hazard nga po. Ayan yung kanyang hazard lamp. Kitang-kita rin naman. Sir, isang busina nga po. Okay. Okay, kita nyo meron pa siya ilaw sa kanyang floorboard para ma-guide tayo pag tayo po ay sasakay lalo sa gabi. Then check po natin yung kanyang taillight. Ayan, kulay red syempre. Then sa stoplight po sir, pag nag-pre-red, naka-stoplight na po siya, matingkad na yung kulay niya. Then sir, turning signals nga tayo. Ayan, maliit lang siya pero dahil LED, maliwanag. Ayan, sa kabila. Okay sir, paki-start nga po, paki-ano na natin. Sir, bali ano po ang pinrest niya pa mag-start? Bali, ano lang siya, automatic na sa throttle niya? Pagka po kasi siya, ilang minutes po na pong hindi ginagamit, nag-automatic park po siya. Okay. Tapos pag ano yun po, pinitin na po ulit ng mga... Sa brake? Sa brake po din. Throttle na. Throttle na. Ayan. Pag nakukulangan pa po, pwede pong umog. Ayan. Okay po. Sa detalye pa po nitong specs ni Boss E, nasa 8 hours po ang kanyang full charge. And then meron po siyang maximum speed na nasa 50 kilometers per hour. And then yung range naman po ng kayang takbuhin ng 8 oras, nasa 75 kilometers naman po mga riders. And then meron po siyang 72 volts and 23 amperes na graphene battery. Nga pala sir, saan po nakalocate yung battery niya? Tingnan natin ha. Okay, dito sa ilalim pala. Ito po pala yung kanyang mating. Ayan, pag halimbawang baliktad. Ayan. Bali rubber matting po siya. Ayan, sasapin natin. Then ito po yung kanyang side mirror ha. Is parang square. So yung battery po niya nasa loob, ano sir? Nasa loob. So hindi na natin tatanggalin. Siguro masukatan natin ang helmet kasi napansin ko ang lalim po ng kanyang U-box eh. Ito na sir, ito na yung helmet na. I-testing natin tong helmet ng motor kung pasok ba dito. Sige nga sir, okay na. Pasok naman, kaya lang hindi natin alam kung may sasara. Pwede naman, yan. Kasi ano naman siya, plastic naman siya, sumasama siya. Sige sir, okay. So kaya po dito yung mga standard na helmet. Then yung kanya pong foam dito sa upuan, kaya malambot po.
Then one tone lang siya, kulay black lang. Then mapansin ko magagaspang siya. So hindi tayo dudulas dito. At maganda ho rito, meron pa siyang sandalan. Para kung may angkas po tayo, hindi malalaglag ang ating angkas in case na bigla tayong maranggada. Then may grab bar pa rin po siya dito na aluminum mga ka-riders. Footrest, ayan, aluminum din po. And then dito po sa kanyang side stand, wala po itong kill switch sensor ha. Kahit nakababa po yan, ay mag-i-start pa rin. So ingatan na lang natin ha, huwag natin kalimutang itaas. And then dito po pala sa kanyang side pocket, na dito sa left side, ayan, meron siyang charging port na USB type ready na. Kaya pwede tayo mag-charge ng cellphone. And then ito po yung kanyang remote control. Ayan, meron siyang tatlong button. Ayan, unlock, then yung power button niya, saka lock. Sir, yung kanyang stick key, nakabukod ba talaga? O ano? Kasi nakita ko dito may isang stick key dito. Hindi siya na ilalagay dito sir, sa susian, sa remote niya. Hindi, meron pala yan. Dito sinasaksakan no, sir. Sige nga, sir, pag ganyan nata. Ayan. So maganda. Hindi na tayo mag-iintindi ng bukod na susi. Ayan. Dito po ang pwesto ng kanyang stick key sa likuran. And then huwag nyo pong kakalimutan pag babiyahe, syempre dala nyo lagi ang kanyang charger. Ayan, lead acid battery charger po ito. Meron pong output na 88 volts. And then hindi ko nakakabulahaw yung kanyang alarm. So ayan, medyo may tono siya kaya hindi masakit sa tenga. Sige sir, pag i-activate natin yung alarm. Ayun. Okay lang siya na ganyan ang sound, hindi naman masakit sa tenga. So, unlock lang natin yung para mawala yung kanyang ingay. Ayun. And then, madali lang po makita yung kanyang charging port. Ayan. Dito lang sa ilalim ng upuan. Ayan, para makita nyo po ang forma niya kapag sinakyan ng isang 5'7" na height, si Sir Jos. Ayan. Kita nyo, ano, abot na abot naman pagka nakasakay na. Ayan, kita nyo. Sir, kumusta yung throttle niya? Hindi na ba delay? Sir, malambot naman po. Hindi naman siya delay, okay lang. Response agad. Opa, oo, lakas ha. Pero alam nyo, pag e-bike, hindi naman natin kailangang pag mabilis eh. Alali lang tayong takbo. Lalo na ngayon, medyo mahigpit na sa e-bike. Dahil natin na January, magkakahigpitan na sa National Highway. So yung size niya, kita nyo, para na rin siyang yung Kimco Dollar kung maaalala nyo, di ba? Pareho sila ng forma. Ayan, wala nang problema sa gasolina. Baterya na lang talaga, sir. Ano? At para naman po sa inyong katanungan sa presyo, ang Euromotor Bossy po ay may cash price na 59,900 pesos. So halos 60,000 pesos na. Available din po siya sa installment. Magda-down po tayo ng 8,000 pesos. And then dalawang terms lang po mga ka-rider, sa isang 12 months, isang 18 months. So sa 18 months nga po, 4,200. And then 5,740 naman po sa 12 months. So may rebate pa rin po sila na 200 pesos. And then may kasama po silang mga freebies. Ito, Makoto helmet, basic tools, 1-year warranty. Kaya sa mga interesado po dito sa e-bike ng Euromotor, pasyalan nyo lang po dito sa Michikoshi, Calamba branch. Dito lang po sa Barangay Parian, Calamba City. Para naman po sa inyong karagdagan na mga katanungan, pwede nyo pong i-visit yung kanilang Facebook account na Michikoshi Calamba. Like, comment, subscribe sa ating channel. Salamat po. Welcome to Mitsubishi Calamba. Merry Christmas and Happy New Year! Ngayon, bitawan na ang friend of